Hello mga kasisi. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ella. Grade 12 student ako dito sa Cagayan. Hindi ko alam kung makakahanap ako ng simpatya o batikos, pero gusto ko lang ilabas tong kwento bago tuluyang sumabog yung puso ko. May teacher kami na lalaki. Maayos manamit, malumanay magsalita at palaging may respeto sa mga estudyante. Pero ewan ko, sa akin parang mas higit pa. Ramdam ko yung pag-aalala, yung mga tingin na parang may ibig sabihin. Eto, aminin ko, unti-unti akong nahulog. Isang hapon, pagkatapos ng klase, inaya niya akong kumain. Sagot niya raw. Wala akong mali siya nun, pero habang magkausap kami, mas lalo akong na-curious sa kanya. Simula noon, naging madalas ang pagkikita namin. Hatid sundo, kwentuhan, sabay kumain. At hindi ko na namalayang hindi na siya basta teacher para sa akin. Unti-unti naging bahagi siya ng araw-araw ko. Hanggang isang gabi, habang nasa sasakyan niya ako, inamin niya ang totoo. May asawa siya, may anak. Parang may bumagsak na mundo sa dibdib ko. Hindi ako makapagsalita, hindi ko alam kung ano ang dapat maramdaman. Pero sa gitna ng katahimikan, nagsalita ako. Sabi ko gusto ko na siya. At ang hindi ko inasahan, gusto rin daw niya ako. Matagal na raw niyang nilalabanan, pero hindi na niya kayang itanggi. Doon nagsimula ang bawal naming relasyon. Oo, naging kami. Oo, may nangyayari sa amin. At oo, madalas siyang natutulog sa dorm ko. Ako ang sinasabihan niyang mahal, ako ang nilalambing tuwing gabi. At ako rin ang taong hindi niya pwedeng ipagmalaki. Sabi niya sa asawa niya, overtime lang siya. Marami raw ginagawa. Hindi alam ng asawa niya na ako na yung sinasabayan niya ng gabi. Ako na ang kasama niya sa mga sandaling hindi niya kayang aminin sa mundo. Hindi ko ginusto to. Hindi ko pinangarap na maging kabit. Pero sa puso ko, siya lang ang pinili kong mahalin. Wala akong balak agawin siya, pero paano ka nga ba atras sa relasyong ikaw na mismo ang sinadya? Alam ko mali. Pero sa bawat yakap niya, panandali ang nawawala yung guilt. Sa bawat I love you niya, nakakalimutan ko na hindi ako dapat ang tinatabihan niya. Pero gabi-gabi rin akong tinutuliro ng tanong na, hanggang kailan? Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magtatago. Pero ang sigurado ko, kahit bawal, ako muna ang pinili niya. At minsan yung kahit bawal, yun pa yung pinakatotoo.